My name is Christian Martin Parentela and I will be your trainer for today. And ang magiging topic natin is all about sponsorship. Ayan. Now, when we talk about... teka, magpapakilala pala muna ako. Ayan. So, ito po ang mga notable achievements ko sa negosyo po natin. Mas naging komportable po ang buhay natin. 'Di ba? Na-experience po natin ang mundo. Hindi lang po tayo nakulong sa apat na corners ng classroom natin bilang isang estudyante. And of course, bakit nga ba tayo andito sa negosyo na 'to? Para kumita and eventually magkaroon ng mas magandang quality of life. And ako po, I am very happy to share that with just 2 years of doing the business, talagang lahat po ng naipangako sa akin dito sa negosyo na to is unti-unti na po siyang natutupad, and I am excited sa mga paparating pang blessing and mga achievements at mga milestones na i-hit natin together with our business and technocrat community. Ayan. Now, eto na. Disclaimer muna tayo, 'di ba? Kasi ang sponsorship po, it is a very subjective. Ayan. It is when I say subjective, kada upline po kasi, kada team, okay, kada mag-upline, iba-iba po kasi ang diskarte nila sa pagkakaroon ng sponsorship. Now, this session is not intended to replace, ayan, nor enforce but to add value. Ngayon, ibig sabihin, kung ano man po, if may idea na po kayo sa sponsorship, kung ano man po yung napag-usapan ninyo ng direct sponsor mo, okay, na nagpupush at nag-encourage sa'yo na magkaroon ka ng sponsorship ng mga hubbers, yun na po iyon. Okay? And nor it does not enforce. Ibig sabihin, hindi po namin to ine-enforce sa'yo na dapat eto na mismo, point by point, ang gagamitin mo sa sponsorship. Pero pwede naman. 'Di ba? But ang pinaka-goal lang po ng session natin is for you to add value. Magkaroon lang kayo ng overview, magkaroon lang kayo ng blueprint, magkaroon lang kayo ng basehan, 'di ba? Magkaroon lang kayo ng basis in crafting your own sponsorship. Depende po sa teams at depende po sa uplines. Now, ano nga ba talaga ang sponsorship? Okay, now, sponsorship is the act of sponsoring interested full-timers under your organization or network. Simply put, from the word itself, so sponsoran mo yung taong interesadong mag-full-time under ng organization mo. Okay? Ibig sabihin, ano po bang ibig sabihin ng sponsorship? Ano po ba ang mga scope ng sponsorship? Ano po bang ibig sabihin nito? Number 1, okay? As the sponsor, okay? Ikaw po ang magbabayad, ikaw po ang magpo-provide sa business account ng benefactor mo or ng taong susponsoran mo. Ibig sabihin, kung paano ka nakapasok sa negosyo natin, okay? Ganun din ang gagawin mo para makapasok yung sponsor mo. Now, we have different packages na pwede mong sponsor sa kanya. Okay? Depende na sa'yo kung ano ang gusto mong sponsor sa kanya. Pwedeng yung pinakamataas, pwedeng yung pinakamababa. Depende sa'yo. Depende sa agreement mo ng upline mo na nag-guide sa'yo, ng admin mo na nag-guide sa'yo sa negosyo na to. Okay? Number 2, ano ang ibig sabihin natin ng sponsorship? As the sponsor, okay, OFW ka man, empleyado ka man, negosyante ka man, na nag-i-sponsor ka ng hubber or ng full-timer, one of the suggested responsibilities mo or scope ng sponsorship is for you to pay. Ayan, sasagutin mo din po ang hub utilities for the training period. Ayan. Ibig sabihin, for example, okay, based lang po ito on my experience. Sa Genesis Hub po, okay, ang utilities po natin is umaabot, pwede po kunyari lang, pwede po siyang umabot from 3,500 pesos to 5,000 pesos. Kunyari lang ito ha. Ayan. So, ibig sabihin, every month, para po matulungan mo
yung sponsor mo na wala na siyang ibang iintindihin kung hindi mag-network, ikaw po ang magbabayad ng utilities niya for the duration of the training period. Now, gaano ba katagal itong training period na to? Now, it depends. Again, depende pa din po siya sa pag-usapan po ninyo ng admin mo. But, minimum 3 to 6 months. Yun po yung magiging intensive training period. Now, what do I mean by intensive training period? Ito po yung magiging period kung saan yung benefactor mo, yung hubber mo, yung full-timer mo, dyan niya po gagawin yung negosyo. Okay? Diyan niya po aaralin, gagawin, at gagawin yung negosyo natin 24/7. Pero syempre, matutulog at kakain pa din naman po yung benefactor mo. Okay? Yung full-timer mo o yung hubber mo. But when I say intensive, talagang lahat po talaga, okay, lahat po talaga ng kailangang matutunan ng full-timer mo is talagang ituturo namin sa kanya. Now, again, when I say utilities, renta, kuryente, tubig, ano pa ba, wifi, yan po yung mga babayaran po ninyo. Okay, if naguguluhan po kayo kung anong ibig sabihin ng hub utilities, kindly watch po our previous video all about hub. Kung ano nga ba talaga ang isang hub. Okay? Now, number 3, community and company activities. Okay? Now, under Technocrat and our company Alliance in Motion Global, meron po tayong mga company events, kagaya po ng upcoming na, 18th year anniversary sa Maynila. And ang community po natin is Technocrat. And sometimes, meron po tayong mga events na kailangang bumili ng ticket, meron pong mga ambagan, kailangan mag-attend ng mga full-timers mo or ng mga hubbers mo. This is also one of the suggested scope of sponsorship mo. Ipa-attend mo, bilhan mo siya ng ticket para wala na siyang isipin. Okay? And number 4, ito po, again, suggested lang po ito. Advertising expense. For example, marunong na yung hubber mo. O, diba? Marunong na yung hubber mo, marunong na siya mag-present, magaling na siya mag-close deal, diba? Para mas bumilis siya dito sa negosyo natin. Of course, pwede mo rin po, okay? Pwede mo rin po siyang sponsoran ng pang-advertising expense niya. Ngayon, wag kang mag-alala. Again, kasi kung magkano man ang kikitain, okay, ng sponsor mo, kikita ka din doon. May palo din yun sa'yo and nakatulong ka pa. Okay, now again, ito pong 4 na ito, pwedeng may maidagdag, pwedeng may maibawas. Depende po sa agreement mo ng admin na naka-assign sa'yo. Depende sa kaya mo, depende sa gusto mo. Again, this is only the suggested scope of sponsorship or responsibilities that you have as the sponsor nung full-timer mo. Okay? Pero, ang pinakasigurado talaga dito is yung number 1 at number 2. Yan po talaga ang pinakasigurado. Yung business account at yung hub utilities for the training period. Yan po talaga ang sigurado. So, nagigets na kung paano mag-sponsor. Diba? So, sponsoran mo siya. Okay? Ng mga kailangan niya in order for him or her to do the business properly. Okay? Now, okay, gets mo na kung paano mag-sponsor. Alam mo na kung paano siya gagawin. Now, the question is, paano ka ba maghahanap ng mga benefactor mo? Paano ka ba maghahanap ng susponsoran mo ng mga tao? Number 1, referral mo mismo. What if meron kang kapatid na hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho, nakaasa sa'yo? Number 2, what if may pamangkin ka, kamag-anak ka, may pinsan ka, may kung sino man, 'di ba? Under your family members or kakilala mo, kaibigan mo, basta ikaw mismo ang magre-refer sa admin mo. Okay? Ikaw mismo ang magre-refer sa admin mo ng mga tao na pwede mo po na sponsoran sa negosyo natin. Yan, that is one way of finding hubbers or full-timers na pwede mo pong sponsoran.
Or if wala ka talaga na naiisip sa mga kakilala mo or mga kapamilya mo, pwede po tayo magkaroon ng local boosting. Now, ano po tong local boosting or local Facebook advertisement? Ibig sabihin po nito, we will be advertising certain posters, certain posts, certain videos para makapag-attract po tayo ng local market. Now, what do I mean by local market? Ito na po, 'di ba? Ito na po yung mga tao na pwede mag full-time sa'yo. So, pwedeng estudyante, katulad ko, 'di ba? Mga kabataan, mga Gen Z, mga millennials, mga employees na gustong gawin yung negosyo, 'di ba? Or mga pero wag naman yung may anak na, 'di ba? Wag naman yung may anak na, may pamilya na, medyo may kaedara na. Maganda ang iso-sponsor mo is people like us, mga estudyante, mga Gen Z, mga mabilis maka-pick up, mga bata na marami pang energy. Now, this is just a sample of mga posts and posters na pwede pong i-advertise. Now, the moment po na in-advertise natin itong mga ito, it will attract certain number of people. Now, ang role na po ng admin mo is to talk to those interested na mga full-timers sa negosyo natin. Now, yung admin mo, siya na yung magka-qualify, okay ba to? Mukhang maayos ba to? May criminal record ba to? Mukha naman ba siyang ganito or whatever? Doon na po namin sila ika-qualify. If eligible, at kung gusto niya at magustuhan niya kung ano yung gagawin sa negosyo. Dito na rin po natin ipe-present yung negosyo. Dito na rin po natin sasabihin kung magkano ba. Okay, kung magkano ba yung pwede niyang kitain, ano ba yung gagawin niya, what's in it for him the moment na gawin niya yung negosyo. Now, imaginein mo, 'di ba? Kasi po, ang mga Gen Z, ang mga estudyante, they are very business-minded. Talagang gusto nilang magnegosyo, they want to achieve financial freedom and time freedom. Kaya gustong-gusto talaga nila ng mga negosyo na ganito. Kaso nga lang, ang disadvantage naman nila is that they don't have the money. They don't have the means. Wala silang pangkapital dito sa negosyo natin. That's why dito natin sila imi-meet halfway. Kaya mo nga sila i-sponsoran. Now, if yung mga nag-inquire sa ads natin, sa advertisement natin, nag-proceed sa negosyo natin, edi congrats sa'yo, may susponsoran ka na. May hubber ka na dito sa negosyo natin. Diba? Ganun lang po siya ka-simple. Diba? Ayan. Kaya ganun lang po yung gagawin natin. So again, depende po sa inyo. Okay? If you are more comfortable with sponsoring mga kakilala or mga kamag-anak or whatever, then that's fine. But if gustong-gusto mo talaga na magkaroon ng full-timers pero wala ka talagang naiisip sa mga kamag-anak mo, pues pwede po natin gawin yung local advertising natin para makapag-attract po tayo ng potential na mga full-timers. Now, ngayon na meron ka ng full-timer, okay? Meron ka ng full-timer, may nahanap na, ikaw ready ka na, financially, spiritually, mentally, emotionally, diba, ready ka na, diba, what are the things that you need to prepare? Again, suggestions lang po ito. Number 1, the agreement between the upline and the sponsor. Ito na po yung agreement between ikaw na nanonood right now na gustong mag-sponsor and yung admin na naka-assign sa'yo, yung tao po na nag-guide sa'yo sa negosyo na to. Now, when we talk about agreement, ano ba yung ibig sabihin ko dito? Ngayon, agreement. For example, coach. Hanggang sa anong package lang ba yung kaya mo? Okay? Hanggang ilang buwan lang ba yung kaya mo? Kaya mo bang mag-sponsor ng ads? Kaya mo rin bang mag-sponsor ng mga company tickets, company events, mga community, mga kung ano-anong ticket? Hanggang saan ka lang ba? Okay? Magkano lang ba per month yung kaya mo? If kaya mo yung 3,500 to 5,000, depende kung magkano ang agreement ninyo, ito po yung nakapaloob doon. Ngayon, dapat magkaroon po kayo ng solid na agreement between the admin and ikaw na mag-i-sponsor in order na magkaroon po kayo ng clear
Ayan. Ng clear agreement at alam ninyo kung hanggang saan kayo at ano ba yung scope ng responsibilidad ninyo as an admin and as a sponsor. Diba? And number two, okay? Dito na po is yung contract and obligations of the benefactor or yung spinonsoran mo. Ibig sabihin kontrata. Okay? Kontrata, dapat dito ka sa hub ng 3 months to 6 months, pwedeng 2 years, and ano ba yung mga obligasyon mo bilang isang benefactor? Dapat alam ng benefactor na syempre titira siya sa hub, gagawin niya yung negosyo, ito yung gagawin niya, ito yung kumpanya natin, ito yung sistema, makikinig siya sa amin, ikaw yung upline niya, ilalagay siya sa ilalim ng account mo, diba? Ano yung mga mangyayari kapag nakapag-direct siya, blah, blah, blah. Syempre, isa-safeguard din namin dito yung pera mo na hindi mo siya agad-agad i-encode or nabibilhan ng account. Dapat makapag-direct muna siya. Diba? So, yun po yung mga safeguards, mga limits, mga scope ng mga ano ninyo. That is to be agreed upon or to be discussed with your admin. Diba? And of course, number 3, ito po yung pinaka-importante is the meet and greet of the sponsor and benefactor. Siyempre, dapat makilala mo naman yung susponsoran mo. Alam nga namang hindi mo kakilala. Tama ba? Binibigyan mo ng pera para sa utilities every month, tapos hindi mo naman kakilala. Sinusponsoran naman, tapos hindi mo naman kakilala. Dapat magkaroon po ng meet and greet between the sponsor and the benefactor. Dapat makilala mo siya. Okay? Ayan. So this is mga suggestions ko lamang po based on my experience. So, pwede po itong mabawasan, pwede madagdagan, or depende po talaga sa admin na naka-assign sa inyo. Okay? Alam mo na kung ano ang sponsorship, alam mo na kung papaano. Now, punta naman tayo ngayon sa pinaka-importanting topic. Bakit mo gagawin ang sponsorship? Bakit mo gagawin yung sponsorship? Coach, mentor, akala ko ba mag-advertise lang? Mentor, akala ko ba mag-join lang ako? Actually, mali yun. 'Di ba? Akala ko ba ito lang yung gagawin natin? Akala ko ba kakausap lang tayo ng kliyente? Bakit ko pa kailangang mag-sponsor ng mga kabataan? Bakit ko pa kailangang mag-sponsor ng mga full-timers? Now, before kong sagutin ang pros and cons ng pag-i-sponsor, first, you need to understand the 3 types of people na nagjo-join sa negosyo natin. Okay? Number 1, ito po yung full-timer. Now, itong full-timer na to, ito po yung kakatulad namin. We live and breathe this business. Before kaming matulog, pakagising namin, ito na po ang ginagawa namin. Ibig sabihin, 100% po ng energy, time, knowledge, effort, all of us, nakapasok na po dito. Binubuhos po namin sa negosyo natin. Yun po yung full-timer. Ngayon, the moment na nagkaroon ka ng full-timer, ibig sabihin, merong someone sa negosyo mo na 100% ginagawa yung best niya para sa negosyo mo. 24/7 ginagawa yung negosyo mo. Tinatrabaho yung negosyo mo. Now, kapag trumabaho to si full-timer mo, aakyat yun sa'yo. Magbe-benefit ka din doon. Yun po ang mga full-timer. Number 2, what is the second type ng tao na nag-join sa negosyo natin? This is what we call the part-timer. Now, itong mga part-timer na to, ito yung mga empleyado na nag-work pa din. At the same time, ginagawa yung negosyo natin ng papitik-pitik sa free time, kumakausap ng tao, may effort din naman, kahit papano, yun po yung part-timer. Now, maganda po magkaroon ng part-timer, kaso nga lang, from the word itself, part-timer. Pwedeng 50% lang ang effort niya, 30%, 40%, 2 hours lang ang meron siya para gawin yung negosyo, di ba? Yun po yun na part-timer. So, if magkakaroon ka ng part-timer under ng group mo, pwede pa din naman, kikita ka pa din naman doon. Kaso nga lang, hindi kasing intense kapag meron kang full-timer. Or, ito na po yung pinaka-last, is the investor. Ngayon, itong investor na to, from the word itself, mag-i-invest lang siya. Hindi talaga siya kakausap ng tao.
Hindi talaga siya magpo-post. Hindi talaga siya magbebenta. Ang gagawin niya lang, mag-open ng account at magbibigay lang siya ng pera every month pang-advertise. At ganun po ang investor. 'Di ba? Now, prangkahan tayo. Since nag-a-advertise ka, magpapa-ads ka sa kliyente mo, OFW din, 'di ba? Sa iba't ibang parte ng mundo. Now, usually ano ang makukuha mo? Pwedeng part-timer or pwedeng investor. Kasi hello, kung taga-Canada ka, magpo-full-time ka ba sa negosyo natin? Of course not. Bakit may pagpapalit yung buhay mo dyan sa Canada para rito sa negosyo? Tama? Para for you to start all over again from square one dito sa negosyo na to. For sure, ang makukuha mo kapag nag-advertise ka is part-timer lang or investor. Now, yes, kikita ka doon. Pero hanggang kailan? Tama? Hanggang kailan? Hanggang kailan na kumikita ka lang every time na may nagjo-join? Hanggang kailan nakikita ka lang ng papitik-pitik? Darating yung buwan, wala kang kita. Next month, meron. Next month, wala na naman. Next month, meron. Di ba? Now, the moment po na nag-sponsor ka, meron ka na pong full-timer under ng grupo mo. Isipin mo na lang po na meron kang katulad ko under po ng grupo mo. Ganun po yun. Now, when we talk about the pros and cons, ayan, the advantages and disadvantages ng pag-i-sponsor. Siyempre, magsimula muna tayo sa pros. Number one, siyempre, bigger income. What if may left and right ka na? Diba? May left and right ka na. Ang galing na magpa-join. Grabe, megaverse, 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 megaverse. Kabilaan. Pak, 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 pak. Pag-e-enjoy ka na lang ng income mo every month. At yung income na yon, passive income yun. Tama? Passive income. Why? Kasi wala ka nang ginagawa eh. Ikaw pa ba kumakausap? Hindi naman. Diba? The moment na naturuan po namin yung hubber na yon, kung paano maging katulad namin, ikaw at ikaw pa din naman ang magbe-benefit. Number 3, magkakaroon ka ng manpower. Magkakaroon ka ng network. Because that is what network marketing is all about. Na magkaroon ka ng network. At actually, kulang nga eh. Hindi lang dapat magkaroon ka ng mga tao. Magkaroon ka ng mga tao na gumagalaw. Magkaroon ka ng mga tao na active. Yun ang pinaka goal ng network marketing. Kaya imaginein mo, if may 5 ka, for example lang, meron kang 5 na ginagawa yung negosyo 24/7, aba, grabe, sitting pretty ka. Talagang nag-aantay ka na lang. 'Di ba? Nag-aantay ka na lang ng income mo every month. Ganun yung kinagandahan. And ito pa nakalimutan kong ilagay sa pros. May natulungan kang tao. Yung estudyante, nagipit na gustong kumita, natulungan mo. Yung tambay na hopeless na, pero nabigyan mo ng pag-asa, ikaw yung naging tulay. Ano pa ba? Yung mga employees na sawang-sawa na sa work, na gustong mag-try ng panibago, gustong magnegosyo, pero wala nito. Natulungan mo sila. And imagine, with that kind of help, for sure that person will be eternally grateful to you. Tama? And sa lahat ng income niya, sa lahat ng tao na magjo-join sa kanya, aba, papalo din yan sa'yo. Under din yan ng network mo. Under din siya ng organization mo. Ganun ang mga advantages kapag nagkaroon ka ng hubbers. At syempre, mas masaya. Kasi imaginein mo, meron kang mga hubbers or mga full-timers na mga Gen Z, na mga millennials, na mga bata pa. Kaso, ayan, punta naman tayo ngayon sa cons. Ayan, number 1, of course, it will be a bigger expense para sa'yo. Nag-join ka na, nag-a-ads ka na, but then again, this is another investment. This is an additional capital for you. It will lead to a bigger expense para sa'yo. Number 2,
syempre andyan yung risk of quitting. Ngayon, hindi naman po kami kulungan. Hindi naman po porket nag-hub yung tao, nakakulong na siya sa negosyo natin habang buhay. There will be instances, pwedeng mangyari na mag-quit siya, bumalik siya sa kanila, or whatever. That is the risk. Meron dito na kumikita na sponsoran, kumikita na, nag-quit pa. Diba? Di mo maintindihan. Inosponsoran na, kumikita na, mag-quit pa. Meron din naman yung sponsoran mo ng utilities, pero since hindi siya nakapag-direct within 3 months, syempre wala na. Babay na sa kanya. And number 3, it will take time. Nakalimutan ko na naman. It will take time for your hubber or full-timer to understand, to learn, and to do the business. Hindi po porket nag-sponsor ka is agad-agad magaling na yung hubber mo. Hindi po siya agad-agad kaya nang makapagpa-join ng Sandamakmak, makapag-close deal ng Megaverse, 'di ba? Magkaroon ng paldo-paldong pay-ins. Hindi po. It will take time. At depende po sa learning curve. Depende po sa learning capacity, sa adaptability, sa personality. Depende po mismo sa hubber na makukuha natin. Kung gaano niya kabilis kayang aralin at maging successful sa negosyo natin. Now, that is the cons ng pagkakaroon ng sponsorship. So, you think about it. Pero kung ako, tatanungin mo, final message ko sa inyong lahat, sponsorships may be an additional capital, but having full-timers is worth the investment. Isipin mo na lang, what if isang taon, ginawa nung hubber mo yung negosyo natin, naging kasing galing ko. Isipin mo, may left and right ka na Christian Martin Parentela. May left and right kang Rosilianto, Archie Berwega, Lisel Cinco. Sino pa? Sammy Dizon, Ralph Lawrence Angeles. Imagine mo na lang yun. Now, hindi ka naman habang buhay magi-sponsor eh. Isang beses ka lang naman magi-sponsor. Account lang naman. Hub lang naman. 3-5. 3 months lang naman. 3 to 6 months lang naman. Hindi ka naman habang buhay magbabayad. Pero, kapag yung sponsoran mo umalagwa sa negosyo natin, talagang ginawa niya yung best niya sa negosyo at naturuan namin ng maayos, sigurado na ang 50 to 100,000 na passive income mo every month. Na ganun po ang sponsorship. Yes, medyo makakalula, may pwede kang ma-overwhelm sa sponsorship mo, but I'll tell you, it's all worth it. Lalo na kapag nire-reap mo na yung mga tinanim mo, nakikita mo na kung gaano nakabilis kumita nang wala kang ginagawa sa negosyo natin. It may be a long road, but it's a road worth taking. Now, bakit ka magsusponsor? Because that's what the business is all about. Ma-leverage ka. May ibang magtatrabaho para sa'yo. Yun naman talaga yung negosyo eh. Tama? So, kung gano'n naman talaga yung negosyo, na may downlines ka dapat na gumagalaw, meron ka dapat na mga tao na ginagawa yung negosyo, kahit busy ka, gusto mong kumita nang wala kang ginagawa, then go for sponsorships. Kasi once na magkaroon ka na ng mga sponsor, mga na-sponsoran mo sa ilalim, imagine mo na lang ang income mo. And above all that, monetary value, imagine mo na lang, may isang tao kang natulungan na magbago ang buhay. At imagine mo sa negosyo na to, the moment na may natutulungan ka na magbago ang buhay mo, in return, babaguhin din ng negosyo ang buhay mo dito sa negosyo natin. Kaya
I guess that's it para sa ating training.